Good morning po muli mga minamahal. Narito na naman po tayo upang ating tatalakayin ang misteryo ng Diyos kay Kristo Jesus. We are now in part 7, Mystery of God in Jesus Christ. Jesus says, I am the door. Ako ang pintuan, ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Ang ating tatalakayin ay nandito na po tayo sa Juan Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 10. At ito po ang ating babasahin at ating bigyan po ng kaliwanagan. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Datapwat ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig. At tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid sa labas. Pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pinangungunahan niya sila at nagsisisunod sa kanya ang mga tupa, sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. At sa iba'y hindi sila magsisisunod, kundi magsisitakas sa kanya, sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. Sinalita ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito, datapwat hindi nila napag-unawa kung anong mga bagay ang sa kanila'y sinasalita. Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang lahat ng nangauna sa akin at nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan. Datapwat hindi sila dininig ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Mga minamahal, itong aking binabasa ay kabahagi pa rin ito sa ating patuloy na pagtatalakay, Part 7, Mystery of God in Jesus Christ. Jesus says, I am the door. Kaya nasa ikapitong bahagi na po tayo ng ating talakayan tungkol sa misteryo ng Diyos kay Kristo Jesus. At ang ating paksa sa ngayon, sinabi ni Jesus, ako ang pintuan.
Mga minamahal, ang panahong ito ay New Testament times. Panahon po ito ng New Testament. Ang panahong ito ay more or less 30 AD nang simulang nangangaral ang Panginoong Hesus Kristo. So ito ay kabahagi ng unang siglo, 1st century. Dito mga minamahal, ang Kabanata 10, mga talata 1 hanggang 9, ay ang kausap po rito ng Panginoong Hesukristo ay ang mga Hudyo, mga Pariseo, mga Eskriba, mga Sadusiyo, ang mga matataas na kaparian ng relihiyong Hudyo, at gayon din naman yung mga kanyang mga apostoles at mga disipulo. Sa pangaral ng Panginoong Hesukristo, pinapaalaala niya na ang mga Hudyo ay nakikinig sa kanyang pangangaral. Ngunit hindi nila lubusang naunawaan ang kanyang mga sinasabi. Nakatulad din sa ngayon na kapag binabasa natin ang Biblia, maraming nakarinig pero hindi lahat ay nakakaunawa. So ganito ang mga pangyayari sa pangaral ng Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin, ang Biblia ay mga kapahayagan po ito ng Panginoong Diyos. Unang-una sa mga Israelita, sa kanilang mga propeta, at mga sambahayan ni Israel. Isinulat ang lahat ng mga kapahayagan ng Diyos at ito'y nagiging Biblia. Sa Old Testament po yan. Ang kausap ng Diyos ay si Moises at ang mga propeta at ang mga sinaunang mga magulang ng Israel, Abraham, Isaac at Jacob. Sa New Testament times naman, ang kausap ng Panginoon Hesukristo ay yaong mga lahi na ng sambahayan ni Israel. Unang siglo po ito, at kaya sa pag-uusap ng Panginoong Hesukristo sa kanila ay ang mga Hudyo, ang kanilang pinapaniwalaan ay ang Old Testament law. At pinapaliwanag ng Panginoong Hesukristo ang mga kasulatan ng Lumang Tipan. At ang karagdagan niyan ay ang mga paliwanag ng Panginoong Hesukristo. Kaya sa kanyang paliwanag, dito sa Kabanata 10, mga talata 1 hanggang 9, ay pinaparinggan ng Panginoong Hesukristo ang mga Hudyo. Na sabi niya sa versikulo 1, may pintuan ang mga tupa na dapat papasukan.
nagkwento ng ah, ikinukwento ng Panginoong Kristo ang tungkol sa kulungan ng mga tupa. Isang talinghaga na kanilang naririnig nang sabi ng Panginoong Kristo, may kulungan ang mga tupa at may pintuan. At dapat ang pintuan ng kulungan ng mga tupa ay iyon ang dapat papasukan. Ngunit may pasubali siya na ang kulungan ng mga tupa ay may isang pastor at kung may pumasok na hindi dumaan sa pintuan ng kulungan ng mga tupa, ang sabi ng Panginoong Kristo, siya ay, masabi nating, umaakyat sa bakod ng kulungan at hindi dumaan sa tamang pintuan na dapat pasukan. Ang sabi ng Panginoong Kristo, ang pumapasok ay isang tulisan at magnanakaw. So ang tunay daw na pastor ay dumadaan sa pintuan ng kulungan ng mga tupa. Ngunit kung ito ay aakyat sa bakod ng kulungan, yun po ay hindi pastor ng mga tupa, kundi papasok siya upang magnakaw at pumuksa sa mga tupa. At ang sabi pa niya, ang tunay na pastor ay dapat papasok siya sa tamang pintuan, sa tamang daraanan ng kulungan ng mga tupa upang kilalanin siya ng mga tupa. Dahil ito ay talinghaga, ang tinutukoy ng mga tupa ay mismo ang sambahayang Israel. Na ang nangangalaga sa kanila dahil ang itinuturo sa kanila ay ang pagsunod sa Old Testament law ay sadyang hindi nila gaanong maunawaan ang mga sinasabi ng Panginoong Hesus Kristo. Ang nangalaga sa kanila ay high priest sa lahi ni Levi. Gayon din, nandoon ang mga grupo ng Parisiyo, mga Sadusiyo, mga Iskriba, at iba pang mga tao na mga kapanalig ng mga Hudyo. So sa kanilang pakikinig sa Panginoong Jesucristo, patuloy na ipinapaliwanag sa kanila na pag dumating daw ang
tunay na pastor at dadaan sa pintuan ng kulungan ng mga tupa, ay ang bantay pinto ay papasukin daw niya yung pastor na dumadaan sa tamang pintuan at tatawagin ang mga tupa sa kanilang pangalan at nakilala nila ang tinig ng kanilang pastor na nangangalaga sa kanila. At sila'y sumasama, magdalhin na sila sa labas ng kulungan upang dalhin sa masaganang pastulan. So ang talinghagang ito ay pinag-isipan ng mabuti ng mga Hudyo. Na sino kaya ang tinutukoy na nangalaga ng mga tupa? Samantalang saganang kanila, ang pagkaalam nila ay ang high priest. Sa angkan ni Levi ang kanilang pinaka-pastor dahil mataas na pari. Gayon din ang mga Parisiyo at mga Sadusiyo na nangalaga sa kanilang mga kapakanan kung papaano sila i-guide kung ano ang nasusulat sa Old Testament law. So dito, kung tingnan natin ang talinghagang ito, kung ihambing natin sa kasalukuyan, mga minamahal, sa panahon ng New Testament, ay isa lamang ang relihiyon. Ang relihiyon ng mga Hudyo. Nagkakaisa sila sa pagsunod sa Old Testament law. At talagang sila ay nakikinig sa kanilang high priest. So talagang seryoso sila sa pangaral ng Panginoon Kristo. Dahil sa mga talinghaga, ipinapakita sa kanila na may tamang pintuan na dapat nilang pasukan. Pangalawa, may tunay na pastor na dapat mangalaga sa kanila. Pangatlo, ang tinig ng pastor ay kailangang kilala nila. Pinapauna rito ang kaunawaan sa kanila, sa mga Hudyo, na kung ano ang dapat nilang pakinggan. Ang katuruan ba ng mataas na pari kasama ng mga Parisiyo at mga Sadusiyo?
o ang katuruan ng Panginoong Hesukristo. So dito mga minamahal, ihambing natin ngayon sa kasalukuyan nating panahon. Di ba nang binasa ko kanina ang banal na kasulatan, narinig po ninyo ang mga talata at kung paano ko po binasa, gayon din po ang narinig ng mga Hudyo noong unang panahon. Ano ngayon ang pagkakaiba sa ating panahon ay sa panahon ng mga Hudyo noong New Testament? Marami na po ang mga relihiyon ngayon. Noon, relihiyon lamang ng mga Hudyo. Sa ngayon, marami ang relihiyon at ang mga tinuturo nila ay galing sa isang Biblia. Ang tanong, kung ang kanilang tinuturo ay sa Biblia, bakit ang dami ng mga relihiyon, iba't ibang mga relihiyon sa ating panahon? At nag-aagawan pa sa pag-angkin kung sino ang tunay na relihiyon. Kaya iba't ibang tinig na ngayon ang narinig. Samantalang ang tinig ng Panginoon Kristo ay nasusulat na sa Biblia. Ang ibig sabihin, ang katuruan ngayon na dapat dinggin ay yung naaayon sa nasusulat sa banal na kasulatan. Marahil, kaya nagkaroon ng iba't ibang relihiyon dahil sa iba't iba ang unawa sa mga nababasa sa Biblia. Kaya, iba't ibang mga pundasyon ng mga relihiyon ang ating nakikita sa kapaligiran. Tapos, napadagdag pa ako sa huling mga araw. See? Kaya napakahalaga mga minamahal na maging seryoso tayo sa ating pagkikinig. Kasi ang binibigyan ng punto rito ng Panginoon Kristo ay tungkol sa tinig na dapat dinggin na mga tupa na pagmamayari ng Panginoong Hesus. So, iba't ibang relihiyon sa ating kasalukuyang panahon, iba't ibang doktrina. Ngunit, iisa lang naman ang pinanggalingan sa isang Biblia. Bakit nagkakaiba ang mga katuruan? So, patuloy nating tuklasin ang mga itinuturo ng Panginoon Kristo dito sa ating tinatalakay sa Juan Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 9. Sa versikulo 4, ang sabi rito, kung ating basahin, pagka nailabas na niya ang lahat ng sariling kanya, ay pangungunahan niya sila at nagsisunod sa kanya ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. At sa versikulo 5, at sa iba hindi sila magsisisunod, kundi magsisitakas sa kanya sapagkat hindi nila nakikilala ang tinig ng mga iba. So dito, ang pinag-usapan dito
ay tungkol sa tinig ng pastor. Naibig ipaunawa ng Panginoong Hesukristo sa mga Hudyo na kapag siya ay nagtuturo at nagsasalita, kailangan ay pakinggan nilang mabuti ang tinig na lumalabas sa kanyang bibig. Tandaan natin na walang kamalay-malay ang mga Hudyo na ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama ay tumahan sa loob ng katawan ni Hesukristo. At palaging sinasabi sa kanila na ang tinig na inyong narinig ay hindi ako ang nagsasalita, kundi ang Ama na nanahan sa akin. Siya ang gumagawa ng mga himala. Dahil ang Panginoon Jesucristo, siya po ay nagpapagaling ng mga may sakit. Pinapalakad niya ang mga pilay. Binabalik niya ang pandinig ng mga bulag. Ibinalik din niya ang pagsasalita ng mga pipi. At gayon din ang pandinig ng mga bingi. Kaya nagugulat sila na habang nagtuturo sa kanila ang Panginoon Jesucristo, ay gumagawa naman siya ng mga himala. Nasaganang kanila, si Jesucristo ay tao. Kilala nila na siya ay anak ni Jose at ni Maria. Ngunit hindi sila maniwala na si Jesucristo ay kanilang tagapagligtas. Na si Jesucristo ay Mesiyas na ipinadala at isinugo ng Diyos Ama upang bigyan sila ng kaligtasan. Ngunit ayaw nilang paniwalaan. Lalo na nung sinasabi ng Panginoon Jesucristo na ang tinig na inyong narinig na aking sinasalita ay hindi saganang akin, kundi ang nagsasalita ay ang Ama na nasa akin. Kaya nga, binabato siya dahil ang Diyos ay inaangkin ni Jesus na kanyang Ama. Kaya sabi nga nila, ikaw ay tao, sabihin mo, ang Diyos ay iyong Ama. So, ganyan mga minamahal ang sitwasyon sa New Testament times. Hindi sila sumasampalataya. Hindi sila naniniwala sa mga pinagsasabi ng Panginoong Hesukristo. Ngunit namangha sila sa mga himala na ginawa dahil maraming pinagaling ng mga may sakit. Pinalakad ang mga pilay. Nakarinig ang mga bingi. Nakapagsalita ang mga pipi. Nakakita ang mga bulag. Kaya nga pinagsabihan nila ang Panginoon Jesucristo na ang espiritu ng demonyo ang nanahan sa kanila, sa Panginoong Jesucristo. Sabi ng mga Hudyo, hindi kami naniwala sa iyong pinagsasabi. Dahil ang nanahan sa iyo
ay espiritu ng demonyo. Kaya binabato siya. Pero patuloy pa rin ang pangaral ng Panginoong Hesukristo. Binibigyan sila ng mga paliwanag kung papaano nila maintindihan ang tunay na layunin ng Diyos sa kanila. Ang Diyos Ama na nanahan sa katawan ni Hesukristo, kaya nga si Hesukristo ay tinawag na Emmanuel, ibig sabihin God with us. Ngunit tandaan po natin, mga minamahal, na si Hesukristo, sa kalagayang tao, siya ay anak ng Diyos. Ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama, na nanahan sa loob ng katawan ni Hesukristo, iyon po ang tunay na Diyos. So, si Hesukristo bilang anak ng Diyos, hindi Diyos. Siya po ay anak ng Diyos. Ang tunay na Diyos, dahil iisa lang ang Diyos, ang tunay na Diyos ay ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na ang pangalan ay Jehovah. At ang misteryo ng Diyos kay Kristo Jesus ay ang pagtahan ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo sa loob ng katawan ni Hesukristo. At ang katawan ni Hesukristo ay nagiging templo ng Diyos sa lupa. Iyan po ang hindi naunawaan ng mga Hudyo. Kaya itinuturing nila si Hesukristo na pamumusong ang kanyang ginawa, blasphemy, dahil inaangkin niya ng Ama ay nasa kanya, ang Diyos Ama ay kanyang Ama. Ayaw nilang maniwala. So, patuloy pa rin ang Panginoon Hesukristo ng pangaral sa kanila. Kaya sabi sa kanila, kailangang marinig ninyo ang tinig ng Diyos at unawain ninyong mabuti dahil ang nagsasalita sa inyo ay hindi ko sinasalita sa ganang akin, kung hindi ang Diyos na siyang aking Ama ang sa inyo'y nagsalita at lumalabas sa aking bibig. Kaya kailangang makilala ninyo ang tinig ng Diyos. Dahil ang tinig ng Diyos na lumalabas sa aking bibig ay hindi ako ang nagsalita. Kung ano ang sinasalita ng Ama, ay siya ring aking sinasalita. Ibig sabihin, yun ang lumalabas sa kanyang bibig. Kaya, ang sabi ng Panginoon Hesukristo, kailangang sumampalataya kayo sa aking mga sinasabi. Sabi ng Panginoon Hesukristo. At kailangang mag-ingat kayo doon sa mga pastor na hindi pumapasok sa daan, sa tamang daan, na siyang pintuan ng kulungan ng mga tupa. Kaya iyon din po, mga minamahal, ang ating tandaan. Umpisa ngayon, kailangan ang mga salita ni Kristo ating unawain na ang Kristong tao ay hindi siya ang nagsalita, kundi ang Diyos Ama na tumatahan sa loob ng kanyang katawan ang siyang nagsasalita sa atin ngayon kapag binabasa natin ang Biblia. So kung ano ang sinasabi ng Biblia, dapat unawain nating mabuti dahil iyon ang tinig ng Diyos.
na siyang itinuturo ng Panginoong Hesukristo. Na sa katuruan ng Panginoong Hesukristo, ang tunay na Diyos ay ang Espiritu Santo na Kanyang Ama na siyang nanahan sa Kanyang katawan. Siya sa kalagayang tao, siya ay anak ng Diyos. Nataliwas sa mga itinuturo ngayon ng iba na si Jesucristo ay Diyos anak. Hindi po natin yan mabasa sa Biblia. So ang tinig ng ating marinig, si Jesus ay anak ng Diyos. Yan po ang mahalaga. Halimbawa, ang propesiya na ginampanan ni Jesucristo, Isaiah 9:6. Na kung ating basahin ang Isaiah 9:6, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Tandaan natin, sa propesiya, may ipanganak daw na isang bata. Ang batang ito ay isang lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Ang propesiyang ito ay natupad kay Jesucristo sa New Testament. Itong ating binabasa, Old Testament, Isaiah 9:6. Ang katuparan po nito ay sa New Testament. Malaman natin na ang pangalan ng bata ay Jesus. Nang siya ay dumating sa edad na 30, siya po ay binautismuhan. Sa panahon ng New Testament, pagbaba ng Espiritu Santo, nagsalita ang Espiritu Santo, ikaw ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalulugdan. So, kinonfirm ng Holy Spirit na siya ang Ama ni Jesucristo. At siya'y tumahan sa katawan ni Jesucristo. So, tandaan natin, ang Diyos Ama ay nasa loob na ng katawan ni Jesucristo sa New Testament times. At ang anak na lalaki, ang pangalan ay Jesus. So, ang anak ng Diyos ay tinahanan ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. Si Jesus ay ang pangalan ng anak. Kaya si Jesus ay anak ng Diyos. Ngunit ayon sa Isaiah 9:6, ang pangalan ng anak na Jesus ay tatawaging Makapangyarihang Diyos at Ama na walang hanggan. So, ang makarinig niyan at makaunawa ay makilala nila ang kalagayan ni Jesucristo bilang anak ng Diyos
At ang propesiya tungkol sa pangalan na Jesus at ang pagtahan ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo sa loob ng katawan ni Jesucristo. Ang pangalan ng Espiritu Santo na siyang Diyos Ama ay Jehovah. At ang pangalan ni Jesus ay Yeshua. Si Jehovah, sa Old Testament times, ipinahayag sa sambahayan ni Israel, siya lamang ang tagapagligtas. So, Jehovah is the Savior. Jehovah alone is salvation. So, Jehovah saves Israel. Ito ngayong Jehovah, the Savior, ito ngayon ang, sa New Testament times, nakatira sa loob ng katawan ni Jesucristo na kanyang anak. Ang katawang tao na siyang anak ay templo ng Diyos sa lupa. Ang anak ng Diyos, ng pangalan ay Jesus, ay nagiging Panginoon at Kristo. Bakit? Dahil tumahan na si Jehovah na siyang Panginoon sa loob ng katawan ni Jesus. At si Jesus ay naging Kristo dahil siya ay begotten Son of God. Si Jesus ay Mesiyas. At siya ang bugtong na anak ng Diyos. Siya ginawang Kristo. At si Jesus ay nagiging larawan ng Diyos na hindi nakikita. Si Jesus ay nagiging kaluwalhatian ng Diyos. Si Jesus ay nagiging spokesman ng Diyos. Dahil pag nagsalita ang Diyos, na siyang Diyos Ama, na Espiritu Santo, ay lumalabas sa bibig ni Jesus. So, hindi nakikita ang Diyos Ama sa New Testament times dahil siya ay Espiritu Santo. Naririnig ang kanyang tinig na lumalabas sa bibig ni Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ ay spokesman ng God the Father na siyang Espiritu Santo na nakatira sa loob ng kanyang katawan. So, isa lang ang Diyos. Ang Diyos Ama ang nangangaral actually sa New Testament times, ngunit ang nakikita ay ang Jesus Christ sa kalagayang tao. Ngunit ang pangalang Jesus na sa Hebrew ay Yeshua, Jehovah saves, Jehovah is Savior, Jehovah is salvation. Yun po ang ibig sabihin ng Jesus. Na sa Hebrew ay Yeshua. Sa Greek ay Jesus. So, magkatunog sa Jesus, Jesus, Yeshua. See? Yan ang pangalan sa Hebrew ni Jesus. Na Yeshua, Jesus sa Greek ay ibig sabihin Jehovah saves or Jehovah is Savior, Jehovah is salvation. Kaya nga si Jesus ay tagapagligtas. Dahil si Jehovah na tagapagligtas ay nanahan sa loob ng kanyang katawan. Ngunit, ang tunay na Diyos ay si Jehovah
Ang anak ng Diyos ay hindi Diyos dahil nasa katawang tao, ngunit ang pangalang Jesus, which is in Hebrew is Yeshua, is Yeshua, Hebrew, means Jehovah saves. Yeshua means Jehovah is Savior. Yeshua means Jehovah is salvation. Yan ang pangalan ni Jesus. Jehovah is Savior. Kaya nga, Jesus is Savior. So, ang pangalan ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo at ang pangalan ni Jesus ay iisa. Dahil sa Isaiah 9:6, ang katuparan ng hula natupad kay Jesus na ang kanyang pangalan ay tawaging Diyos na makapangyarihan at Ama na walang hanggan. So sa mga nakarinig at nakaunawa sa tinig ng Diyos Ama na lumalabas sa bibig ni Jesucristo, yun ang mga kilala sa tunay na Diyos. Kasi narinig niya ang tinig na lumabas sa bibig ni Jesucristo. So dito, ang Diyos na makapangyarihan at ang walang hanggang Ama ay si Yeshua, ang pangalang Jesus, ang pangalan ng anak. Ang anak, hindi Diyos. Ngunit, ang pangalan ng anak na Jesus ay tatawaging Emmanuel, which is God with us. Ang pangalan ng anak tatawaging Diyos na makapangyarihan. At ang pangalan ng anak ay Ama na walang hanggan. So, si Jesus, kung ikaw ay sumasampalataya, sa narinig, tatinig na iyong narinig, pag binabasa ko ang Isaiah 9:6, ang dapat na kilalanin mo na ang iyong Ama ay si Jesus. Siya ang Diyos Ama. Yun po ang misteryo ng the mystery of God in Jesus Christ. Ang pangalan ni Jesus, ang tawagin nating Father. Everlasting Father. Pero ang Kristo, sa katawang tao, iyon ay anak ng Diyos. Larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya nga, namatay yun eh. Pero nabuhay muli. Ang everlasting Father, ang mighty God, walang kamatayan ng Diyos. Kaya nga namatay yung katawang tao dahil yun ang Kristo. In the flesh. Kaya nga hindi Diyos dahil ang Diyos ay walang kamatayan. See? Kaya tandaan natin, Isaiah 9:6, ang pangalan ni Jesus, ang tawaging Father. Ang pangalan ni Jesus ang tawaging God. Hindi ang katawang tao ng Kristo. Yan ang the mystery of God in Jesus Christ. Kaya nga sa pangaral ng Pinuso Kristo sa New Testament times, ang nakikita nila ay ang Kristong tao. Pero narinig nila ang tinig ng Diyos Ama na nagsasalita galing sa katawan ni Jesucristo at lumabas sa bibig.
ni Jesus Christ. Sinasabi sa kanila ni Jesus, ang nagsalita ay ang Diyos Ama na sumasa akin at ako ay nasa Ama. Ako at ang Ama ay iisa. At tandaan natin, ang lumabas sa bibig ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. Juan 10:30. Diyan maraming nagkakamali. Hindi sinasabi ng Juan 10:30 na ang anak at ang ama ay isa. Hindi po sinabi ng ganon. Kaya nga ang karunungan ng Diyos, ang tinig ng Diyos, ang dapat ninyo na unawaing mabuti. Ang nababasa, ako at ang ama ay isa. Sino nagsalita? Si ako. Yung si ako nga. Sinabi rin ni Jesus sa 8:58 ng Juan, bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. No, binabato siya ng mga Hudyo. Sabi ni Jesucristo, ba't nyo ako binabato? Eh ikaw, na tao, sabihin mong ako at ang ama ay isa? Bago pinanganak si Abraham, ay ako nga, tao ka, wala ka pang 50 taon. Ganon ka halaga ang unawa. Hindi nakaunawa ang mga Hudyo dahil sa ayaw nilang maniwala sa mga sinasabi ni Jesucristo na lumalabas sa kanyang bibig. Kaya sabi nila, ikaw na tao, nagkunwari kang Diyos. Dahil ang nakita nila, tao. Pero narinig nila, ang sabi, ako at ang ama ay iisa. O di, blasphemy para sa kanila dahil tao yung nagsalita. Pero ang tinig ang mahalaga, yun ang pinapangaral ng Panginoon Kristo. Sa Juan Kapitulo 10, versikulo 1 hanggang 9. Na mahalaga ang tinig na dapat ninyong pakinggan. Kaya nga, ang tinig ng Ama na siyang Espiritu Santo na naroon sa loob ng katawan ni Jesucristo ang nagkipag-usap sa mga Hudyo sa panahon ng New Testament. Kaya nga lang, tuwing marinig nila, nagalit sila kay Jesucristo. Nakalimutan nila ang Isaiah 9:6 na ang pangalan ni Jesus ay tawaging Ama na walang hanggan. Ang pangalan ni Jesus ang tawaging Diyos na makapangyarihan. So, kaya sabi ni Jesus sa kanila, mahalaga ang tinig na dapat ninyong pakinggan. So, sa New Testament times, nangaral ang Panginoon Kristo tungkol sa tamang daan na dapat pasukan. Sabi ni Kristo na ang pastor na hindi pumapasok sa pintuan, ang layunin niya ay pumuksa at magnanakaw. Ngunit ang tunay na pastor na pumapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa ay siyang magbigay ng buhay at magbigay ng kasaganaan sa mga tupa. Ibig sabihin ng mga tupa ay ang mga Hudyo sa bahayan ni Israel. Sa ating panahon ngayon, ang mga tupa ay yung mga tao na sumasampalataya sa Diyos. Kaya nga lang, napunta sa iba't ibang pintuan, kaya iba't ibang mga relihiyon sa ating kapanahonan. Sa panahon ng New Testament, isa lamang ang relihiyon. Relihiyon ng mga Hudyo. Kaya sa ating kapanahonan ngayon, medyo nakakalito na nga. Kaya mahalaga mga minamahal
ang ating pakinggan ang tungkol sa binabasa sa banal na kasulatan. Dito natin marinig ang tinig ng Diyos pagka binabasa natin ang banal na kasulatan. Kaya ipinapahiwatig ng Panginoong Hesukristo. Nasabi niya sa versikulo 6 at 7, sapagkat ang sabi niya rito, sinalita ni Jesus sa kanila ang talinghagang ito, datapwat hindi nila napag-unawa kung anong mga bagay ang sa kanila'y sinasalita. Versikulo 7, muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang lahat na nangauna sa akin at nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan. Tatapwat hindi sila dininig ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Kaya sa talinghaga ay nagpahayag ang Panginoong Jesucristo na siya ang pintuan ng mga tupa. Nang ibig sabihin, gusto niyang iparating sa mga Israelita noong New Testament na dahil na ang Diyos Ama ay tumatahan sa Kanya, na siyang tunay na Diyos na nagsasalita mula sa Kanyang katawan at lumabas sa Kanyang bibig na narinig ng mga Hudyo, ang talinghaga, ako ang pintuan ng mga tupa. I am the door. Ako ang pintuan. Ang sinumang taong pumasok sa akin ay siyang maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. So, yaong pumasok daw sa tamang pintuan, ang pintuan ay si Jesucristo, ang mga sumasampalataya daw sa Kanya ay Kanyang mga sariling mga tupa. Sila raw ay bigyan ng buhay na walang hanggan at magkaroon daw ng sariwang pastulan at magkaroon ng kasaganaan ang mga sumasampalataya sa Kanya. Dahil dinirinig nila ang tunay na tinig ng Diyos Ama na nanggagaling sa Kanyang sariling katawan, lumalabas sa Kanyang bibig, ngunit ang tinig na narinig ay ang tinig ng Diyos Ama na nasa Kanya. Ito mga minamahal ang misteryo. The mystery of God in Jesus Christ. Na sa ating kapanahonan, marami ng mga pintuan ang pinapasukan ng mga tao. Pintuan ng iba't ibang relihiyon, pintuan ng iba't ibang pangalan ng mga iglesia, ngunit hindi nila masyadong naunawaan ang tinig ng Diyos. Lalo na ang propesiya ng Isaiah 9:6. So kaya't iba-iba ang doktrina sa ngayon. May nagtuturo na si Jesucristo ay hindi Diyos. May nagtuturo na ang Diyos ay Holy Trinity. Ngunit ang nasulat sa Biblia ay Holy One. Kaya malaking kamalian ang doktrina ng Holy Trinity. Dahil ang tinig ng Diyos, sinasabi niya na I am God, the Holy One. Yan po ay narinig ng mga Israelita. Ito rin
ang ipinaparinig sa inyo ngayon, mga minamahal. Sa Isaiah 9:6, na ang pangalan ni Jesus ay tawaging Diyos na makapangyarihan, ang pangalan ni Jesus ang tawaging Ama na walang hanggan. Dahil isa lang ang Diyos, siya si Jesus, dahil ang kanyang pangalan ay Jehovah is Savior. Ang pangalan ni Jesus means Jehovah is salvation. Ang pangalan ni Jesus is Jehovah, the true living God. Yeshua, sa Hebrew, yan po ang pangalan ni Jesus. Jehovah saves. So, ang pangalan ni Jesus at Jehovah na siyang Ama ay iisa. Kaya sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. I and my Father are one. Before Abraham was, I am. Bago pinanganak si Abraham, ay ako nga. Sino nagsalita? Si Jehovah na siyang Diyos Ama, na siyang Espiritu Santo, na tumatahan sa katawan ni Jesucristo. So, iisa lang ang Diyos. Ang Kristong tao ay hindi Diyos. Siya ay larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang kalulatian ng Diyos na hindi nakikita. Kaya tinawag siyang anak ng Diyos. Ngunit, ang pangalan ng anak na Jesus ay ang tawagin nating Diyos Ama. So, si Jesus, na siyang si Jehovah, ay ating Diyos Ama. Pero tandaan natin, ang anak ng Diyos ay hindi Diyos. Kaya nga anak ng Diyos. Pero binabaligtad ng mga Trinitarian, ginawa nilang Diyos anak. Mali. Anak ng Diyos. Ang nasulat sa Biblia, ang pangalan ni Jesus ang tawaging Diyos. Ang pangalan ni Jesus ang tawaging Father. Good morning. Muli, ito ang inyong abang lingkod, Pastor Absalom Labrador Jr., preaching from the Philippines. At inihatid ko sa inyo ang part 7, The Mystery of God in Jesus Christ. He says, I am the door. God bless us all. Praise God. Hallelujah. In Jesus Christ's name. Amen. Tandaan po natin muli, blessing para sa lahat. Wala nang ibang kaligtasan kundi sa pangalan lamang ni Jesus, dahil Jesus is Jehovah the Savior. There is no other name. Sa silong ng langit, wala nang ibang pangalan na ibinigay sa mga tao, kundi sa pangalan lamang ni Jesus, na siyang pangalan ni Jehovah, na siyang Diyos Ama, ang tunay na tagapagligtas. Jesus is our only Lord and Savior, meaning Jesus is the only Jehovah the Savior. Praise God, hallelujah, in Jesus Christ's name, amen.